taon, ika-labindaan at 7 taon ng reformasyon. Sa mga hindi pa masyadong familiar, so on October 31st of 1517, si Martin Luther ay nagsimula ng kanyang protestanteng kilusan, na hanggang ngayon ay naroon tayo sa kilusang protestante o protestant movement, at tayo ay nasa branch ng Reform, at tayo ay mga Baptista sa ating distinction. Kaya nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat narito tayo sa bahagi ng pag-unlad ng Kristyanismo sa pamamagitan ng reformasyon at ng kilusang protestante at ganun din ng kilusang baptista. Kaya tayo ay mga Puritano, mga Ebangheliko, mga Reformista, Protestante at Baptista. Kaya ayan ang ating pagkakakilanlan bilang mga Kristiyano. Magpapatuloy tayo sa ating pinag-aaralan sa pagpapahayag ng pananampalatayang Baptista noong 1689, 1689, at nasa pangalawang bahagi tayo ng ating pinag-aaralan. Bagamat ang balangkas ay yaon pa rin kung ano yung aking ipinagkaloob nung nakaraang linggo. At ipagpapatuloy lamang natin, magkakaroon tayo ng konting pagbalik tanaw sa ating mga napag-aralan. Bago ang lahat, manalangin tayo ng panalangin ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming iatid sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kaluwalhatian, ngayon at magpakailanman. Amen. Noong nakaraang linggo ay pinag-aralan natin ang pagkakasalungat natin bilang mga Protestante sa tradisyonal na turo ng Katoliko na maraming mga tagapamagitan sa tao at sa Diyos. At mas lumutang ang pananaw na si Birheng Maria ang siyang mediatrix o isa sa mga gumagampan din ng gawain na nasa ating Panginoong Hesukristo lamang. Kaya maaaring makalapit ka sa Diyos sa pamamagitan ni Birheng Maria sapagkat siya'y ina ng Diyos at siya ay napupuno ng grasya. Yan ang kanilang mga argumento na ipinapakita. Ngunit sinabi ng ating Confession of Faith that the Son of God, the second person of the Trinity, being very and eternal God of one substance and equal with Father, did, when the fullness of time was come, take upon him man's nature, with all the essential properties and common infirmities thereof, yet without sin, being conceived by the Holy Spirit in the womb of the Virgin Mary, of her substance, so that two whole, perfect, and distinct natures, the Godhead and the manhood, were inseparably joined together in one person, without conversion, composition, or confusion, which person is very God and very man, yet one Christ, the only mediator between God and man. At pinapakita dyan ang persona ng Panginoong Hesukristo nung siya yung berbo na sinasabi ng Juan 1:1, sa pasimula siya ang berbo, at sa pasimulang yon, ang berbo ay suma sa Diyos. Ang ibig sabihin ng suma sa Diyos ay hindi lang basta kasama, kundi siya ay nasa loob din. Siya ay mayroong kaisahan doon sa Diyos. Siya ang berbo suma sa Diyos, at ang pinakamaganda pa riyan, sinabi, ang berbo ay Diyos. At ang sinabi na kung saan nadagdag sa berbo ay nagkatawang tao, sapagkat sa talatang 14, anong sabi? At siya'y nagkatawang tao at nanahan sa atin at nakita namin si Juan.
na minamahal, siyang sumulat niyan. Nakita namin ang kanyang kaluwalhatian ng gaya, di ba? Ng Diyos Ama. Kaya makita natin na may nadagdag sa katangian ng Panginoong Jesucristo, bagamat iisang Kristo pa rin. Hindi siya nagkaroon ng dalawang persona. May ganyang katuruan na si Jesucristo may dalawang persona. Hindi man tuwirang sinasabi, ngunit kapag naririnig sa mga pangangaral, ganoon ang nagiging hatol. Ang nagiging hatol, may mga pagkakataon na si Jesus ay nagsasalita bilang tao. At may mga pagkakataon na si Jesus ay nagtatalastas gaya ng Diyos. At sa ganoong klaseng pagkaunawa, nauuwi sa mga ereheng paniniwala na kung saan ay ating sinimulan na nung nakaraang linggo. Tingnan natin ang pag-iisa ng ating Panginoong Jesucristo o tinatawag nating hypostatic union. Hindi ko tatawagin pagsasanib, hindi ko rin tatawagin paghahalo, kundi pagkakaisa ng mga kalikasan ng ating Panginoong Jesucristo. At binigyan natin yan ng pakahulugan. Ito ay ang pagkakaisa ng dalawang kalikasan. Yung kanyang buong pagiging Diyos at ang kanyang buong pagiging tao nasa isang persona. Isang persona lang si Jesus. Father, Patris, Son, Pili, Holy Spirit, Espiritu Sancti, iisang persona, bawat miyembro. Nagkaroon na ng kalituhan sapagkat pagdating sa ating Panginoong Jesucristo na Diyos, nagkaroon ng pagkatao. Ang tawag natin dyan sa teolohiya, incarnation. Okay? Huwag niyong dadagdagan ng re sa unahan. Budista na kayo nun. So, walang reincarnation, meron incarnation. Kaya lang, hindi lahat mag-i-incarnate. Dahil ang nag-incarnate lamang ang Panginoong Jesucristo. Patuloy tayo. Kaya ang ating pakahulugan sa kanyang kabuuang pagka-Diyos at sa kanyang kabuuang pagkatao, ito ay nagkakaisa sa isang persona. Ang ating Panginoong Jesucristo, walang ikalilito, walang ikababago, walang ikahahati, walang ikahihiwalay. Kaya apat yan, yung sinabi ko, without confusion, without conversion, without division, without separation. One person, fully God, fully man. Or kung ano prefer nyo, fully o truly. Kasi nagkakatalor yan. So, truly God, truly man. Diba? Without confusion, without conversion, without division, without separation. Ano ngayon ang mga maling katuruan na pumapalibot sa katotohanan na yan? Una ay ang docetismo or docetism. Nagtuturo na ang pisikal na pagkatao ng Panginoong Jesucristo ay isa lamang ilusyon. Kaya kanilang kinokondina na si Jesus ay totoong naging tao. So ito ang naging problema ng docetism. They believe na si Christ ay God pa din. So parang sumanib lamang siya. O nadaya lang yung mga nanonood sa kanya na akala totoo siyang tao. Pero siya ay nanatiling Diyos. Nag-anyo lamang na tao. Kaya magkaiba ang nagkatawang tao sa nag-anyong tao. Sino bang mga nag-aanyong tao na hindi naman tao? Angeles, mga anghel. Di ba? Diabolos, mga demonyo. Parehas lang naman sila. Sa hindi na, sa kanilang estado. Pero parehas sila ng mga supernatural. Ang ating tugon dyan, ang doktrina ng hypostatic union ay nagdiriin na si Kristo ay totoong tao at totoong Diyos. Hindi 50% tao at 50% Diyos.
para ang sumatotal ay 100%. Hindi. Kundi siya ay 100% man and 100% God. Makikita natin yan sa Juan 1:14. Muli natin buksan. Ang sabi rito, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya malinaw ang sinasabi ng talata riyan. Ang berbo, ang Diyos na sinasabi sa talatang una, ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna ng mga apostoles ng ating Panginoong Jesucristo. Basahin din natin ang mga Hebreo 2:17. Magbasa mula sa Hebreo 2:17, kaya't nararapat sa Kanya na sa lahat ng mga bagay ay matulad sa Kanyang mga kapatid, upang maging isang dakilang saserdoteng maawain at tapat sa mga bagay na nauukol sa Diyos, upang gumawa ng pangpalubag loob patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Dito pinapakita ang pagkakapareho ni Jesus sa ibang mga tao, sa kanyang mga kapatid, na hindi iniiwan ang kanyang pagkadiyos. Hindi iniwan ang kanyang pagkadiyos. Ang tawag natin, itinago ang kanyang pagkadiyos. Iba yung itinago, let's say for example, you are rich, you are wealthy, ikaw ay mayaman, at nag-anyo kang hindi mayaman, ngunit nakatabi lang ang iyong yaman, hindi ka naghirap dahil doon. Nagmukha ka ng mahirap. Ang ating Panginoong Jesucristo, kinubli ang kanyang kapangyarihan. Nakita sa anyong mababa. Muli natin buksan yon. Filipos 2:7 hanggang 8. Filipos 2:7 hanggang 8. Kundi bagkus hinubad niya ito. Umpisahan po natin sa 6. Na siya, si Kristo, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. At palibhasay na sumpungan sa anyong tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili, na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, sa kamatayan sa krus. Yan ang ating Panginoon Jesucristo. Hinubad niya, hindi ibig sabihin ng hinubad niya, inalis niya, kundi ikinubli niya. Hindi niya ipinakita. Hindi ba pagka ayaw mong ipakita ay hindi mo isusuot? Pero hindi dahil hindi mo sinuot ay naalis sa iyo. Ganun yun. Halimbawa, ikaw ay may magandang necklace. Gaya nung kay Sister Daniela. Ayaw niya isuot. Ay kanya pa rin yun. Di mo mawala sa kanya. Itinabilang niya. So ganyan din ang ating Panginoong Jesucristo. Yung turo na inalis niya ang pagka-Diyos ay napakamalaking pagkakamali. Napakamalaking pagkakamali. Sabihin pa, hindi naman yan big deal dahil binalik din naman sa kanya. Kaya lang, aamin ka na sa 3 taon o sa 33 taon ng paglagi ng Panginoong Jesucristo sa lupa, hindi siya Diyos. Hindi siya Diyos. At kapag si Kristo ay hindi Diyos, pasok pa rin ba siya sa kriteryang maging tagapagligtas? Hindi na. Una, walang tao sa ganang kanyang sarili bilang makasalanan ang maaaring maging tagapamagitan sapagkat lahat ng tao ay makasalanan. Kung mayroon man na maaaring maging kahalili ni Adan, Diyos siya dapat na magpapakababa. At yan ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya si Jesucristo, sa ganang kanyang pagkatao, siya ay nakaranas ng totoong emosyon ng tao.
nagalit. Paano nagalit ang ating Panginoong Jesucristo? Hinasik niya yung mga tindahan na naroon sa tapat ng simbahan ng Jerusalem. Di ba? Yung mga kung ano-anong binibenta ron na kasabwat din ng mga saserdotes levitas ng mga panahon na yun. Ang Diyos, si Kristo ay nakaranas din ng pagkagutom. Sa Mateo 4, nakita natin ang kanyang pagpapagal sa kanyang matinding gutom na kanyang tiniis, na anupat siya'y tinukso ni Satanas. At sinabi sa kanya na maaari mong gawing tinapay ang bato. Ang ating Panginoon ay natukso. Hindi siya natukso na gaya ng pagkatukso ng isang taong nakakaranas ng kahalayan, kundi si Kristo ay natukso sa ganang kanyang pagkatao. Na ang tao ay natural na nagugutom. Kaya pag hindi ka kumain, ay talagang magugutom ka. Hindi ligtas si Jesus sa bagay na yan. Bagamat siya'y Diyos. Naranasan din niya yan. Kaya nagutom siya. At natukso talaga ang ating Panginoong Jesucristo. Pero ang kagandahan sa ating Panginoon, hindi siya nalaglag sa tukso. Yan yung dinidefine ni Pastor. May tuksong hindi pa kasalanan. At yan yung tukso na natural sa katawan. Kunyari, fasting ka, natukso kang kumain, hindi ka nagkasala dahil natukso ka. Pero ang kasalanan, kapag natukso kang magnakaw ng tinapay ng kapitbahay mo, dahil yun ay pagnanakaw sa isip, bunga na yon ng pagkamakasalanan. Pero yung magutom, kahit nung hindi pa pumasok ang kasalanan, nakararanas na ang tao ng gutom. Kaya hindi siya konektado sa pagkamakasalanan. Kaya ligtas sabihin na si Jesus ay natukso, bagamat na pagtagumpayan niya dahil hindi niya kinain. At ano ang kanyang naging pananggala doon sa panunukso ni Satanas? Ginamit niya ang salita ng Diyos. Nasusulat, hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa mga salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Kaya ating kinokondina ang pagtuturong si Jesus ay tao lamang. Sino ang mga naniniwala na Diyos lamang pala? So, sino ang mga naniniwala nito? Marami mga Pentecostal. Marami kasing grupo ang mga Pentecostal na naniniwalang hindi totoong naging tao ang Panginoon. Hindi naman lahat sila, pero karamihan ay gano'n. Ikalawang maling turo ay Ebionism. So, nagtuturo ito na si Jesus ay tao hanggang sa siya'y iluklok sa pagka-Diyos. So, siya'y tao muna, subalit niluklok sa pagka-Diyos bilang Mesyas, bilang ang Kristo. At kinokondina nila ang pagkabuhay ni Jesucristo bago ang kanyang inkarnasyon. So, bago pa ipinanganak ang Panginoong Jesucristo, hindi sila naniniwalang may pre-existence ang Panginoong Jesucristo. Siya'y tao. Natural na taong ipinanganak. Ngunit, itinaas bilang Diyos. Yan ang paniniwala. Tama ba yan? Sino ang mga naniniwala nito? Mormons. Number 1 yan. Elevated ang God. Si Kristo, elevated siya. Jehovah's Witnesses. Kaya mga kapatid, pag nariyan kayo sa ganyang relihiyon, ay malabo ang kaligtasan dyan. Lalo na kung tumatangkilik sa mga katuruan ng mga nasa loob niya, ng mga parokyano. Ano ang ating tugon sa Ebionism? Tinuturo ng Biblia na si Jesucristo ay walang hanggang Diyos at ikalawang persona sa Trinidad. Diba? Binasa natin ulit, 1:1, nasaan si Kristo bago ang kanyang inkarnasyon. Sumasa Diyos. At siya yung Diyos. At ganun din naman ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, bago pa si Abraham ay ako na. Kaya ang pagiging Diyos ni Kristo, hindi pang sandalian lamang ni contingent sa kanyang earthly mission. Ang ating Panginoong Jesucristo
ay eternally divine at sa kanyang pagkatao, syempre may simula. Mula nung siya'y nag-incarnate. Kaya lang, ang kanyang pagkatao, ang persona, kakabit na ng kanyang pagka-Diyos magpakailanman. Kaya nang ang ating Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit, dala niya ang kanyang pagka-Diyos at ang kanyang pagkatao. He is forever in hypostatic union. So napakahalaga po ng doktrina na yan. Ikatlo, ito yung pagpapatuloy natin, Nestorianism. Ang Nestorianism ay nagtuturo na si Kristo ay may dalawang persona. Hiniwalay nila. At para sa kanila, ang isang persona, yun yung Diyos. Ang isang persona, yun yung tao. Kaya, imbes na maging single person, siya ay two person. Yan ang Nestorianism. So, yung kanyang pagka-Diyos, dinagdagan pa ng isang tao, at yun ay ang ating Panginoong Jesucristo. Dito nahuhulog ang maraming di nag-aaral. Kaya maririnig mo sa pangangaral, anong si Jesus ay tumangi sa Gethsemane, yun ang kanyang pagkatao. Anong si Jesus, tinawag niya ang kanyang inang si Bireng Maria, babae, Diyos siya ng panahon na yon. Di sila nakakapansin na nahulog sila sa Nestorianism. At ito ay isang ereheng doktrina. Alam niyo ba na ang Nestorianism ay direktang kinundina sa Council ng Chalcedon na ginanap noong 451 AD. Kanilang kinundina na si Kristo ay isang tao lamang. Ibig sabihin, isang persona. Hindi tao lang, no? Isang persona na may dalawang magkaibang likas. Distinct. Yan ang ibig sabihin ng distinct. Magkaiba. Pero hindi porke magkaiba, magkahiwalay. So, ang turo ng Chalcedon, ang Chalcedonian doctrine, is that Christ is one person with two distinct natures. Divine and human. Ito ay may pagkakaisa, ngunit walang pagkakahiwalay, walang pagkakalito. Buksan natin ang Ebanghelyo sangayon kay Lucas 1:35. Lucas 1:35. Ito ang sinasabi ng Ebanghelyo. At sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at lililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman ang banal na bagay na ipanganganak ay tatawaging anak ng Diyos. So, ito yung sinasabi natin na pagkukonsil, tinago ng banal na Espiritu ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nung ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsasagawa ng mga himala at tanda, kapangyarihan ng banal na Espiritu ang kanyang hiniram. Kapangyarihan ng banal na Espiritu ang kanyang ginagamit. Colosas 2:9. So, sinasabi, Colosas 2:9, sapagkat sa kanya'y nananahan ng buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Ano yung nagkakaisa? Kapuspusan ng pagka-Diyos. Kaya hindi 50%. At kahayagan ayon sa laman. Kasama. Laman ay ang kanyang pagkatao. Kapuspusan ng Diyos ay ang kanyang pagka-Diyos. Ano yung formula? 100% na Diyos, 100% na tao. Mali ang turo ng Nestorian na hiniwalay nila. Nakita natin sa Lucas 1:35 at Colosas 2:9, ito ay magkasama. Bagamat hindi magkahalo. Maging tanda natin. Kaya ang turo ng Biblia, si Kristo, bagamat may dalawang magkaibang likas, ay iisang tao lamang. Mga Hebreo 1:3. Tingnan natin. Mga Hebreo 1:3.
Palibhasa'y siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Kaya hindi nawala. Hindi nawala ang kanyang sinag ng kaluwalhatian, tunay na larawan ng pagka-Diyos, at ganun din ang kanyang pagkatao. Kaya siya tinawag na anak ng tao, Son of Man and Son of God. Both title ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya mali yung dalawang tao, napakamalaking pagkakamalian, kaya may itama nawa ang ating pagpapahayag. Hindi naman sinasadya ng iba na mahulog. At kapag nilinaw mo ang doktrina, sasabihin naman nila, hindi yan, hindi ganyan ang turo. Hindi totoo yan. Pero minsan nahuhulog dahil sa kakaunting kaalaman tungkol sa persona ng Panginoong Jesucristo. Si Jesus ay isang persona lang. Ngunit may dalawang likas, tao at Diyos. Magkasama, bagamat hindi magkaalo, hindi magkahiwalay, hindi ikinalilito, at walang pagbabago. Yan ang turo. Last is Eutychianism or Monophysism. Ito, wala sa Bible yung mga term na yan. Pero dahil nagkaroon ng ganyang turo, pinangalanan natin upang magkaroon ng identity. So, ang tinuturo ng Eutychianism, tama. Isa lang ang persona ni Jesus. Yeah. Agree sila dyan. Ang naging problema, totoo rin na meron siyang dalawang likas. Na yung likas na ito, nagsama, nag-merge, at nakabuo ng isang bagong likas. Magkahalong Diyos at magkahalong tao. Yan ang naging problema ng Eutychianism. Kaya si Kristo nagkaroon ng hybrid nature. Nung dumating ang aming chow-chow, ay tuwang-tuwa kami dahil lahat ng likas, external nature ng isang chow-chow ay talagang mamamalas niya. Ganun pa man, nung siya'y lumalaki, napapansin ko ang pagkakatulis ng kanyang nguso, bagay na hindi likas sa isang purong chow-chow. At napagtanto kalaunan na siya pala ay ibang kanyang nanay. Bagamat ang kanyang ama ay totoong chow-chow. Kaya nakabuo siya ng isang distinct nature na iba na doon sa dati. Ganyan daw ang ating Panginoong Jesucristo na hybridan. Dahil ang tatay ay banal na spirito, tapos ang nanay ay tao, naghalo, nagmix. Iyon ay isang malaking kasinungalingan at hindi turo yan ng Biblia. Ito rin ay tuwiran na kinundina ng Chalcedon noong 451. At ang turo, si Kristo ay divine and human na distinct and confused pero in union. Magkasama. Kaya bagamat magkaiba sila, nagsasama, they always agree. Hindi sila nagkakasalungat. Ano nga tawag natin dyan? Communicatio idiomatum. Yan ang relasyon ng ng pagkatao at ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya hindi totoo na yung pagka-Diyos ni Kristo ay dinaig yung pagkatao. Yan ang doktrina ng Eutychianism. Kumbaga daw, parang kasing laki, parang ganito, isang basong mantika. Yan ang pagkatao ni Jesus. Buong Pacific Ocean, yan ang pagka-Diyos ni Jesus. Kaya nung pinagsalo, nadaig ng laot ang mantika. Ganyan ang doktrina nila. Yan ay mali. Yan ay mali. Hindi maaaring maging tagapamagitan ng tao si Jesus. Kung gayon, bakit hindi siya makakaugnay sa taong makasalanan? Kung nadaig ng kanyang pagka-Diyos ang kanyang pagkatao.
meron tayong napakagandang turo. Si Jesus hanggang ngayon ay may intercession sa mga banal, sa mga Kristiyano. Kaya ano ang punto? Mahalaga ang hypostatic union sa trabaho ni Jesus bilang tagapamagitan sapagkat sa kanyang pagkatao, makakatawan niya ang sangkatauhan para sa katubusan. Samantalang sa kanyang kabuuang pagka-Diyos, binibigyan ng katiyakan at kasapatan ang walang hanggang halaga ng mga pagpapakasakit at ginagawa nitong lubos at sapat ang pagiging tagapamagitan ni Jesus sa tao at sa Diyos. Dumako tayo sa last part, yung pinag-isang tatlong opisina ni Jesucristo. Threefold office. Pag sinabi mo lang three office, magkakaiba yon. OVP, Office of the Vice President. OP, Office of the President. Di ba nagtatalo? Bagamat pare-parehong sangay ng Republika ng Pilipinas, hindi ganon ang opisina ng Panginoon. Ang opisina ng Panginoon, threefold. Kung ito ay isang papel, titiklopin ko siya ng tatlong fold. 1, 2, 3. So, kaya nga, threefold isa, tapos tiniklop sa tatlo. Kaya may kaisahan yung opisina. Nung wala pang Panginoong Jesucristo, magkakahiwalay yung tatlo na yon. Iba ang nasa opisina ng saserdote, iba ang nasa opisina ng hari, iba ang nasa opisina ng propesiya o ng propeta. Ngunit, sa pagdating ng Panginoong Jesucristo at sa pagtatatag niya ng bagong tipan, pinag-isa niya ang tatlong opisina sa kanyang persona. Threefold. Kaya tatandaan niyo po yan ha. May mga gumagamit ng term na three office of Christ. Wala namang problema. Kaya lang, ilinawin natin. It's threefold now. Dahil pinag-isa yan. Halaga. Ang threefold office ng ating Panginoong Jesucristo, siya ay propeta, pari at hari, ay nagsisilbing kompletong katuparan ng plano ng Diyos sa kaligtasan dahil si Kristo bilang katotohanan, bilang propeta, tinutubos ang kasalanan at nakikipag-ugnayan para sa mga mananampalataya. Yun yung kanyang pangsaserdote or priestly, and sovereignly governs all creation. Pinaghaharian ng lahat ng nilikha. Hindi lang naghahari si Kristo sa iglesia. Yan ang nagiging pagkakamali ng madami. Kala nila yung church ang kingdom of God. Ang kingdom of God ay bahagi ng kaharian. Ngunit si Kristo naghahari sa sansinukob. Yan ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. At pinatitiyak na ang aplikasyon ng kaligtasan ay sumasa kanila. Pag-usapan natin, si Kristo bilang propeta. Sino po ang huling propeta? Ating Panginoong Jesucristo. At yan ay habang buhay na. Yan ang problema sa propeta ng una. Napapasa pag namatay na siya. O kung di naman, iba na ang tinatawag ng Diyos. May mga pagkakataon na may propeta sa Huda, may propeta sa Israel. Dalawa, magkasama, magkakontemporary. Diba? Sila Ezra, sila Nehemiah, mga magkakakontemporary. So, sa panahon din ni Daniel, sila Jeremias, sila Isaias, ay mga magkakakontemporary halos. So, si Kristo bilang propeta, si Kristo ang lubusang pagpapahayag ng salita ng Diyos, sapagkat si Kristo mismo ay salita ng Diyos. Yan yung sabi. Nang pasimula, siya ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos. At ang salita ay Diyos. Napakalinaw. Si Kristo ang katuparan ng matandang tipan. At siya rin ang pinopropesiya ng Mesyas. Diba? Ano yung Mesyas? Messiah o Christos, Kristo.
pinili, itinalaga. Ano ang sabi ng Deuteronomio 18:15? Buksan natin. Deuteronomio 18:15. Ito ang sinasabi. Palilitawin sa iyo ng Panginoon mong Diyos ang isang propeta sa gitna mo, sa iyong mga kapatid na gaya ko, sa kanya kayo makikinig. Kaya nga meron itong paksa sa aking Biblia, ang tunay na propeta. Pwede ba yun dati? Hindi. But they are shadows, types, pointers. Alam niyo, pag nawalan, di ba, ng principal, may OIC. Gumagampan siya bilang binibilang sa kanyang gawain ng isang principal. Pero, hindi siya ang talagang para doon. Kaya, ganyan din ang ginampanan ng mga propeta. Nagdala ng mga pagpapahayag ng Diyos, pero hindi sila ang tunay na tagapagdala. Ang tunay pala na tagapagdala ay si Kristo. Kaya sabi ni Moises dito, ang linaw ng sinabi ni Moises, palilitawin sa inyo ng Panginoon ng isang propeta sa gitna nyo, sa inyong mga kapatid, na gaya ko, sa kanya kayo makikinig. Kaya ang sino mang di nakikinig sa Panginoong Jesucristo, di magkakaroon ng kaligtasan. Ang hindi nakinig kay Moises ng una, nilamon ng lupa. Naiwan. Ganon din ang sasapitin, mas matindi pa sa mga hindi mananampalataya sa persona ng ating Panginoong Jesucristo. Sinabi rin ni John Calvin, Christ is the prophet not only because he is God's spoken person, but because he perfectly reveals the Father sa kanyang sarili. Kaya ang ganda ng kapahayagan. Hindi niya tinuro, naroon ang Diyos. Doon niyo makikita ang Diyos. Ang sabi niya, ang nakakita sa akin, nakita yung mga. So siya ang kumpletong salita. Siya ang sukdulang otoridad. Kaya hindi mo masisisi si John MacArthur Dahil sa maraming pang-aabuso sa loob ng iglesia ng mga nangunguna, ang sabi niya, ang elder o ang pastor, walang otoridad sa'yo. Mali siya, bilang Baptist, mali siya dahil may authority ang pastor, pinagkatiwala ng Panginoon. Pero ang pinupoint niya doon, mananaig ang otoridad ng salita ng Diyos. Dahil may pagkakataon at dapat mapagbantay ang bawat isa sa iglesia na maaaring ang nangunguna at ang nagtuturo ay lumilihis sa turo ng Panginoon sa Kristo. At hindi siya makaliligtas sa parusa sa ganoong gawain. Kaya mas higit kay Moises, mas higit kay Isaias, mas higit kay Jeremias, at sa mga propetas menores, o yung minor prophets, ang ating Panginoong Jesucristo ang katuparan at ang huling propeta. Sabi si Juan Bautista, pero ang ating Panginoong Jesucristo po ang ating dakilang propeta. Siya na po ang salita ng Diyos. Nasusulat sa 66 na mga aklat, daglat at sulat na nasa mga salita ng Diyos. Ikalawa, si Kristo bilang saserdote, si Kristo bilang pari. Inialay ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili bilang perpektong sakripisyo at nagpapatuloy na nananalangin para sa kanyang mga tao. Padre Pio, ipanalangin mo kami. Pero si Kristo po ang gumagawa nun, hindi si Padre Pio. Hindi si kung sino-sino. Hindi si Sancti Maria Virginis o si Virgin Mary. Kawawa naman ng mga kababayan natin na hanggang ngayon ay naniniwala dyan. Samantalang laganap ang protestantismo na sa Pilipinas. Sana buksan ng Panginoon ang kanilang isipan at mapapanatag sila kapag nakita nila ang hindi nila kailangan magkabisa ng libu-libong santo
sapagkat si Kristo lamang ang daan para makalapit sa Ama. Yan ang malinaw na sinabi niya sa 1:14 sa is. Sinabi niya, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang sino mang magsisipasok sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. O ang sino mang hindi pumasok, hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Mga Hebreo 7:25. Sabi natin, Hebreo 7:25. Dahil dito naman, siya'y nakapagliligtas na lubos sa mga nagsisilapit sa Diyos. Sa pamamagitan niya, palibhasa'y laging nabubuhay siya upang mamagitan sa kanila. Si Kristo ay palaging nabubuhay. Andyan yung pangkasalukuyan upang mamagitan sa kanila. Kaya laging Christ the mediator. Sino po si Kristo? Christ the mediator. Dahil yan ang pangunahin niya. Mediator of the Word of God. Propeta. Mediator of the righteousness of God. Yun yung pagkapare, pagkasaserdote. Mediator of the rule of God. Yun ang paghahari. Kaya si Kristo bilang dakilang saserdote, si Kristo bilang huling propeta, si Kristo bilang haring tunay. Sa November 22 ay Kristong hari ng Muson. Kailangan maintindihan ng mga taga-Muson ang tunay na kahulugan ng pagkahari ng ating Panginoong Jesucristo. Ano sabi ni John Owen, isa sa mga Puritan, sa kanyang book na The Glory of Christ? Christ's priesthood is the foundation of our communion with God. Kaya kahit saan ka naroon, nakakapag-pray ka na sa Father. Bakit? Kasi si Kristo ay mediator mo. Siya ang nagpapatawid. Kaya di ba kayo nagtataka bakit sa panalangin nagwawakas tayo, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Kapag ka dalangin na wala namang pagsamo, huwag mo nang sabihin samot dalangin. Diba? So, minsan nakikiano tayo kasi yun ang lagi ng pang-Pinay, no? So, bakit natin ipinapangalan sa Panginoong Jesucristo? Sapagkat siya ang namamagitan sa atin at sa Diyos. Kung wala siya, baliwala ang ating panalangin. Alam nyo, ito ang tunay na tugon ng Diyos sa panalangin natin. Buksan natin, Isaiah 1. Isaiah 1:15 at mga sumusunod. Isaiah 1:15 at mga sumusunod. Sabi ni Yahweh, at pagka inyong iginagawad ang inyong mga kamay, aking ikukubli ang aking mga mata sa inyo. Oo, pagka kayo'y nagsisidalangin ng marami, hindi ko kayo pakikinggan. Ang inyong mga kamay ay puno ng dugo. Mga hugas na kayo, mga glinis kayo. Alisin ninyo ang kasamaan ng inyong mga gawa sa harap ng aking mga mata. Mga glikat kayo ng paggawa ng kasamaan. Pag daw iniunat natin ang kamay natin sa Diyos, pipikit daw siya para hindi tayo makita. Kapag daw tayo ay nagsipanalangin, lilingon daw siya at hindi niya tayo pakikinggan. Bakit? Kasi ang dumi-dumi daw natin. Yung sabi dyan. At ang tinutukoy dyan ay ang pagkamakasalanan. Paano tayo gayong pakikinggan ng Diyos sa ating dalangin, yamang alam natin sa ating sarili na tayo makasalanan pa rin? Kinakailangan ng Kristo. Yan ang ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo. Si Kristo bilang hari, ikatlo. Si Kristo ay naghahari sa kanyang iglesia at unti-unting nilalagay sa ilalim ng kanyang mga paa ang lahat ng bagay. Siya ay naghahari na may hustisya at awa.
Ano ang sabi ng mga awit 2:6? Buksan natin. Mga awit 2:6. Yung buong kabanata po ng ikalawang awit, yan po ay pumapatungkol sa Panginoong Jesucristo. Mga awit 2:6. Gayunmay, inilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sion. Verse 11. Kayo'y mga lingkod sa Panginoon na may takot at mga galak na may panginginig. Hagkan ninyo ang anak, si Kristo yan, baka magalit siya at kayo'y mapahamak sa daan. Paghahari yan. Hari lang ang gumagawa niya. Pag nagalit, pinapatay ka, di ba? Sa atin, magalit, walang magagawa. Pwede mo pang asarin, di ba? Pero ang hari, pag ginalit, mapapahamak ka sa daan. Usong-uso noong unang monarkiya, mainis lang sa yung hari, execution ng parusa mo. Di ba? Buti wala ng absolute monarchy. Meron pa, Kingdom of Saudi, Brunei Darussalam. Pero kahit papano, may takot na rin sila. Dahil may UN eh. Diba? Pag umabuso sila, nandiyan yung ICC, diba? Nag-hello. So, ngayon, ganyan na rin yung nangyayari. Bagamat sinasabi na wala na daw tayo sa ICC, pero dahil yung nagdeklarang wala na tayo sa ICC ay hindi na presidente, na iiba yung timpla. So, iwan natin yon kasi kasama yan si Kokonsyum. So, sabi ni Abraham Kuyper, I do not suggest that you read Abraham Kuyper in its full theology dahil medyo may kaibahan siya. Pero maganda yung sinabi niya sa sphere sovereignty, there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which Christ, who is sovereign over all, does not cry, mine. Yan ang sikat na sinabi ni Abraham Kuyper. Wala daw kahit isang pulgada kwadrado, square inch, ganyan. Wala raw kahit isang square inch na teritoryo sa ating mga tao na kung saan si Kristo bilang makapangyarihan sa lahat ay hindi magsasabing akin yan. Kaya akin yan. Kahit demonyo, akin yan. Kahit impyerno, akin yan. Kaya yung kolokyal na turo na si Satanas ay naghahari sa impyerno, tapos pinapalo-palo yung mga tao doon, ay maling paglalarawan ng impyerno. Si Satanas ay parehas ding napaparusahan sa kanyang pananatili sa impyerno. At yung nagtuturong si Satanas ay nasa impyerno, yung turo rin yun, naniniwala tayo na si Satanas ay bound na. Kasi wala na tayo sa premillennialism. Kaya yung sinasabi ng Revelation na 1,000 taon si Satanas igagapos, nangyari na po yun. Nangyayari na yan. Bakit? Kasi ginawa na ni Kristo yung kalubusan para maligtas ang tao. Kaya wala na siyang kapangyarihan. Bagamat, mayroon siyang impluensya. May impluensya siya. Kailan kakalagan si Satanas? Kakalagan si Satanas sa huling paghuhukom. At kasama siya sa huhukumin. At ano ang katapusan? Dadalhin siya sa dagat-dagatang apoy. Kasama ng kanyang angeles. At ganoon din ng mga taong sumasampalataya sa kanya. Ang sabi ng Bible, ng Biblia, ang sino mang nagtuturo ng mali, sino mang hindi gumagawa ng tama sa paningin ng Diyos, mga alipin ni Satanas. Kaya nung sinabi ng impyerno ay ginawa para kay Satanas at sa kanyang mga angeles, kasama ron ng mga taong hindi nananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang pinag-isang tatlong opisina ay mahalaga sa sakaligtasan dahil kay Kristo sa pamagitan ng kanyang propesiya na natupad sa kanyang pangsaserdoteng sakripisyo at sa kanyang makapangyarihang pamumuno. Tinitiyak nito na ang plano ng Diyos sa pagtutubos ay tunay ngang naganap, na i-apply at napapanatili para sa kanyang mga tao. Kaya
ang aplikasyon nito para sa atin, lubusin natin ang ating pakikipag-ugnayan kay Jesus. Sa ating mga personal na panalangin, ay gamitin natin si Jesus bilang tagapag-ugnay sa atin at sa Diyos. At kahit hindi ka nananalangin si Jesus para sa iyo, para sa akin. Kahit tinatamad ang iyong diwa, ang iyong bibig, ang iyong dila, na magsalita ng pagpapasalamat, pagdaing sa Diyos, ginagawa ni Jesus yan para sa iyo. Kaya parangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Manalangin at magsisi sa ating mga pagkukulang sa Kanya. Ganon din ang pagmamalabis na nag-iisip tayo kung minsan parang tayo na ang namamagitan sa ating sarili at sa ating Diyos. At mula riyan, magkaroon tayo ng tunay na realisasyon na hindi dapat ako una pumupunta sa ibang tao na walang pagsaklolo, kundi kay Kristo na napatunayan ng siya ang manunubos. Kaya kung natubos ka niya mula sa imposibleng kamatayan sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa krus, ano pa kaya ang mga bagay na suliranin na alam natin hindi kasing bigat ng naging suliranin sa krus? At iiwan ko kayo sa sinasabi ng salita ng Diyos sa mga Hebreo 13:5 hanggang 6 upang maging talata ng ating pagbubulay, itong aking rekomendasyon sa inyong devotion everyday, na palalimin natin ang ating pagkaunawa sa mga talatang ito. Hebreo 13:5 hanggang 6, sabi ni Apostol Pablo, kung naniniwala kayo si Pablo ito, kung hindi, sabi ng Diyos. No? So, mga Hebreo 13:5 hanggang 6, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik. Sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin. At sa anumang paraan, hindi kita pababayaan. Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, ang Panginoon ang aking katulong. Hindi ako matatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Anong magagawa sa iyo ng tao kung si Kristo ay tagapagtanggol mo, tagapamagitan mo at ng Diyos, tagapag-ingat sa iyo at hari mo? Kaya yan ang matinding ugnayan natin sa Panginoong Jesucristo. At mapangibabawa nawa tayo niyan kung pati may mga pagkakataon na parang mabigat sa aking kaloobang makasama ang aking mga kapatid. Dahil diyan tayo na pag-uugnay. Kaya yan ang ating laging babalik-balikan. Lalo na sa mga panahon na tila ba hindi ko nararanasan ang pamamagitan ng Panginoong Jesucristo sa akin at sa Diyos. Mga tanong. Brother Mark.